Sagutin po natin itong comment ng isang member ng Seventh-day Adventist. Ang sabi po sa kanyang comment, hindi na namin kailangan yung mga pagpapaliwanag mo bro. Bumalik ka na lamang. Kung ayaw mo ay itigil mo na lang yung ginagawa mo o magtayo ka na lang ng ibang sekta. Baka makahikayat ka pa ng iba. Mahirap na. Sagutin po natin yung kanyang question para po magkaroon ng linaw po yung mga nakakapanood po ng aking mga video. Sabi niya kasi, hindi na namin kailangan yung mga pagpapaliwanag mo bro. Hindi o totoo yan kapatid. Ito, respeto po sa mga Seventh-day Adventist. Maging dito sa kapatid na ito na nag-comment. Alam mo, marami sa mga nakakapanood na Adventist ng aking pong mga video. Marami sa kanila naliliwanagan eh. Yung iba nag-aalisan na po dyan eh. At meron pa nga member dyan na ipinanganak na mismo dyan mismo. Pero ngayon kasama namin dito sa Church of God. Kasama naming sumambat, nagpupuri sa Panginoon. Bakit? Naliwanagan siya eh. So mali yung pahayag mo na hindi ninyo kailangan. Baka nangyari lang kasi natatamaan ka sa mga video ko. Kaya sinasabi mo na hindi namin kailangan. Marami akong in-expose against sa maling pananaw, paniniwala or practices ng church na iyan na naging daan kung bakit may mga member dyan na nag-alisan na talaga. Pero syempre, respeto sa church na yan kasi dyan ako galing eh. Ang akin lang, ipahayag ko yung katotohanan. Then sila yung bahala magpasya kung gusto nilang manatili o hindi. Kagaya mo, kahit ilang beses ko nang in-expose yung kamalian ng guidelines na inilabas ng General Conference, kung sarado isip mo, wala naman ako magagawa eh. Mananatili ka talaga dyan. Marami naman mga kagaya ninyo na mga panatiko dyan. Anyway, respeto sa inyo kung gusto nyo manatili dyan. Wala naman akong pakialam. Ang akin lang, huwag nyo rin akong pakilaman kung ako ay nag-expose ng mga kamalian sa mga sekta na pinanggalingan ko. Hindi sa layuning siraan sila, kundi bilang dati kasi akong galing dyan, ito ipagbibigay babala na lang din sa mga gustong umanib po dyan. Para at least may idea sila ano yung aaniban nila, ano yung papasukin nilang church na yan. Kasi may mga bagay kasi dyan na hindi naman agad nalalaman o natutuklasan ng isang miyembro. Nalalaman niya na lang pag nandiyan na siya sa loob. Nga lamang, may mga ganong instances na hindi na nila kayang kumawala kasi nandiyan na sila eh. Mangyayari yun kapag hindi ka naninindigan sa katotohanan, pag panatiko ka. Tapos ang sabi niya, bumalik ka na lamang. Pasensya ka na, hindi ho ako babalik dyan. Napakarami ko ng challenge dyan eh. Gusto niyo bumalik ako dyan, alisin niyo yung abortion guidelines. Kasi hindi kaya ng konsensya ko na meron tayong abortion guidelines na pumapatay ng mga walang kalaban-labang mga bata. So kung hindi niyo kayang umalis, wag niyo ho akong pabalikin dyan sapagkat hindi ho mangyayari po yun. Itong nakakatawa yung kanyang comment, sabi niya, itigil mo na lang yung ginagawa mo o magtayo ka na lang ng ibang sekta, baka makahikayat ka pa ng iba, mahirap na. So hindi tama yung pananaw mo eh, na hinihikayat mo kung magtayo ng ibang sekta. Hindi ho dapat yun eh. Sa Bible, hindi ho nag-uutos ang Diyos na magtayo ng sekta. Ang nagtatayo po ng iglesia, ang Diyos. Nagtayo na ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Isang iglesia lang po yun. Kaya hindi ho ako kailangan magtayo. Huwag mo akong hikayatin na gawin yung pagkakamali na ginawa ng mga pioneers po ninyo. Na kayo po ay nagtayo ng iglesia. Na kung saan ang mga founder po ninyo is yung mga pioneer po ninyo kagaya ni Mrs. White, ni James White, ni Joseph Bates at ng iba pa. Hindi tama na ipagawa mo sa akin yung pagkakamali ng mga founders po ninyo. Ang founders po ninyo mga tao, tatag po yan ng tao at yan ay nagsimula lang sa Amerika. Ako po na dating member dyan at naging theologian, mapatutunayan ko po yan sapagkat yan po talaga ang nasa history ng Seventh-day Adventist. So kung hikayatin mo ako magtatag na tao, edi matutulad ako sa inyo. Mali naman yun, Brad. Ako, hindi kita hikayating magtayo. Hinihikayat kita na umanib sa tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia, itinayo ng Diyos. Itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga sabi sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. At batay sa pahayag ni Jesucristo, ang salita na kanyang ipinapahayag ay hindi kanya kundi sa Ama na nagsugo sa kanya. So yung tunay na iglesia, tatag po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At dahil ito'y tatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ito po ay tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos. Pero syempre, hindi basta Iglesia ng Diyos lang ang pangalan, kundi Iglesia na tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos na kung saan ito ay dapat na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi kapag naririnig nila yung aking mga video, sinasabi ko, ang tunay na Iglesia, tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos. Ang konklusyon agad nila, kung mo tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos, tunay na. Hindi yun. Wala naman tayong sinasabing gano'n. Ang sinasabi natin, yun pong tunay na iglesia na tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos, siya po ay itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So, simple lang ho. Simplehan na lang natin. Kailangan mo lang tiyakin na yung iglesia na kinabibilangan mo, dapat ang Diyos ang nagtatag niyan.
Paano mo malalaman? Kung naging kaanib ka sa iglesia na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kailan ba yun itinatag? Itinatag yan sa Jerusalem nung si Jesucristo ay nasa lupa pa, na itatag ang tunay na iglesia na tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos. At itong iglesia na ito, batay po sa Revelation 12:17, ito po ay pinag-usig ng time ng Dark Ages, yung 1,260 years, at ito po ay kinandili doon sa ilang. Nabatay sa history, ang true church ay nakarating hanggang sa Amerika. Ibig sabihin, ang true church hindi po nag-start sa Amerika, kundi nakarating sa Amerika. Kaya pag ang church na kinabibilangan mo nag-start lang sa Amerika at yung mga founder pa niyan is mga tao, tingin ko, ikaw dapat mag-isip, Brad, hindi ko kailangan yung mga aral mo. Ikaw ang may kailangan ng tunay na aral. Aral na kung saan nagpapatunay na ang tunay na iglesia itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, at ito po ay nakarating sa Amerika. Iningatan nung time ng Dark Ages, at after ng Dark Ages nagkukontinue po siya at nananatiling remnant. So kung magiging prangka ako sa iyo, kaya mo bang patunayan na yung church mo ay church na nag-continue from Jerusalem? Sige nga, challenge ko kayo, lahat kayong mga viewers, kahit anong sekta, hindi lang itong sekta ng Adventist na nag-comment sa atin. Kaya nyo bang patunayan na yung history ng church ninyo ay matitrace pa pabalik sa Jerusalem? Ito lang na nag-comment na ito based na rin po sa mga kasama mo. Kayo po ay anak ng Millerites movement. Ang Millerites, ito po ay grupo ng iba't ibang sektang protestante na binuo po ni William Miller, isa pong Baptist preacher, na kung saan ay nagturo na si Jesus ay babalik noong 1843 at nung maglaon naging 1844. At nung time na yon hindi naman bumalik si Jesucristo. Kaya bunga kayo actually ng kabiguan, bunga kayo ng maling propesiya. So hindi kayo bunga ng true church Inaamin nga mismo ng mga kasama nyo dyan, kayo ay anak ng Millerites movement. So talo tayo kapag nanatili tayo dyan. Kasi ang church na iyan, bunga yan ng pagkakamali. So mali na nga, pinagpapatuloy nyo pa. Kaya tataka ko, hindi daw masasabing tunay ang church na kinabilangan ni Raymond Cada kasi hindi daw yan papasa sa 1844 prophecy. Ano 1844 prophecy? False prophecy yun. Ba't nyo iuugnay ang Church of God sa 1844 false prophecy? Hindi po yan yung prophecy sa aklat ng Daniel. Iniuugnay nyo lang yan, pero hindi ho totoo yan. So Brad, panawagan ko sa'yo, hindi ako galit Brad ito i-comment lang. Total, nag-comment ka lang din naman sa aking mga video. Karapatan ko naman siguro na sagutin po yun. Mas nakakatakot ang mga nahihikayat po ninyo. Bakit? Kasi hindi naman totoo na kayo ay connected sa first century Christian. Kayo po ay bunga, anak ng Millerite movements. Kayo po ay bunga ng isang falsipikadong propesiya. So lahat ng nahihikayat nyo dyan, hindi po makakarating sa ganap na pagkaunawa ng katotohanan. Ikaw, kasama ng maraming mga viewers na makakapanood po nito, dapat po kayong mapabilang sa tunay na iglesia. Iglesyang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, tinatawag sa pangalang Church of God. Ito po ay pinag-usig ng Dark Ages at nanatiling remnant o nalabi pagdating o pagkatapos ng Dark Ages. Hindi po siya nalipol, kundi nanatili sa kanyang pananampalataya, pagtupad sa kautusan ng Diyos at patotoo ni Jesus. Welcome po kayo dito po sa loob ng tunay na iglesia ng Diyos.